Naranasan mo na bang humawak ng isang dakot na bigas at mag-isip kung kaya itong magdala ng pera? Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo ang isang simpleng pagmumuni-muni na, kapag bumulong habang may hawak na bigas sa kamay, ay maaaring magbukas ng pintuan ng kasaganaan sa iyong buhay. Walang magagarbong gamit. Walang mahabang seremonya. Ikaw lang, isang maliit na mangkok ng bigas, at mga salitang nagbago na ng kapalaran ng libu-libong Pilipino. Panoorin ang video hanggang sa dulo, sundan ang mga hakbang, at masdan kung paano magsisimulang bumuhos ang mga biyaya, mas mabilis kaysa inaakala mo. Huwag palampasin ito na ang maaaring magbago ng iyong swerte magpakailanman. Kumilos na ngayon. Ang bigas ay puso ng bawat tahanang Pilipino, mula sa luntiang hagdang-hagdang palayan ng Banao, hanggang sa mga simpleng kusina sa Metro Manila. Ito ay higit pa sa pagkain, ito ay buhay mismo. Iginagalang natin ito sa bawat kainan, pagdiriwang, at maging sa ating mga dasal. Ngunit alam mo ba na ang bigas ay maaaring maging susi sa pag-akit ng tunay na yaman? Sa pamamagitan ng pagsasama ng simpleng pagkain ito sa isang makapangyarihang mantra, binubuksan mo ang sinaunang enerhiya na nakapaghatid na ng di inaasahang biyaya sa napakaraming pamilya. Ngayong gabi, matututuhan mo kung paano gawing magnet ng kasaganaan ang isang maliit na mangkok ng hilaw na bigas, hakbang-hakbang, walang komplikadong gamit, walang mahahabang ritual, kundi simpleng tagubilin na malinaw at madaling sundin. Damang-dama mo ang pag-asa habang naghahanda ka, at masdan mo kung paano dahan-dahang magbabago ang takbo ng iyong kinabukasan. Tandaan, nagsisimula sa paniniwala ang kasaganaan, at ngayong gabi, ang iyong paniniwala ang magbubukas ng daan patungo sa mas maliwanag na bukas. Tara na, simulan na natin. Ang simbolismo ng bigas sa kulturang Pilipino. Sa Pilipinas, ang bigas ay hindi lamang ulam sa tabi, ito ay hinabi na sa ating pagkatao. Mula sa unang pagtanim ng magsasaka sa malamig at mahamog na palayan ng Luzon, hanggang sa tunog ng kumukulong rice cooker sa abalang apartment sa Maynila, ang bigas ay tagapagdala ng pintig ng ating bansa. Ilang henerasyon na ang umasa rito para sa kaligtasan, pagdiriwang, at aliw sa gitna ng hirap. Bawat pistang bayan ay hitik sa mga putaheng may bigas, simbolo ng pagkakaisa at kasaganahan, sinangag sa umaga, arroz caldo kapag tayo'y may sakit, at bibingka tuwing espesyal na okasyon. Kapag ang ating mga lolo't lola ay naglalagay ng kapiranggot na bigas sa ating noo bilang basbas, inaanyayahan nila ang swerte at biyaya sa ating buhay. Gayon din, ang ating mga ninuno ay naghahandog ng bigas sa altar bilang pasasalamat kay Bathala sa buhay at kabuhayan. Ang ganitong paggalang sa bigas ay hindi lang panlasa o tradisyon, ito ay espiritual. Sa maraming barangay, itinatabi ang unang ani bilang alay, isang pagpapakita ng pasasalamat sa kalikasan at sa ating papel bilang mapagpakumbabang tumatanggap. Sa pagbibigay galang sa bigas, tayo ay umaayon sa natural na daloy ng pagbibigay at pagtanggap. Sa madaling sabi, ang paggalang sa bigas ay katumbas ng pagsasabing, kinikilala ko ang kasaganaan sa aking paligid, at handa akong tumanggap pa. Kapag hawak mo ang isang dakot ng bigas sa iyong palad, hinahawakan mo ang kasaysayan, ang walang humpay na kamay na nagtanim, nag-ani, at nagluto ng mga butil na ito. Konektado ka sa isang linya ng mga Pilipino na naniniwala sa kapangyarihan ng bigas na hindi lang magpakain ng katawan, kundi magpakalma ng diwa. Ang linyang ito ay buhay na agos ng enerhiya, mula bukid hanggang hapag, at ngayon, sa ating ritual, patungo sa mundo ng yaman at oportunidad. Sa ritual na ito, ang bigas ay nagiging daluyan ng intensyon. Gaya ng magsasakang nagtatanim ng binhi na may pag-asa sa masaganang ani, ikaw din ay nagtatanim ng sariling hangarin sa kasaganaan kapag iningatan mo sa palad ang bigas at binigkas ang mantra. Para kang nagsasabing, pinararangalan ko ang regalong ito. Nagtitiwala ako sa kabutihang hatid ng buhay. Bukas akong tumanggap. Sa simpleng gawaing ito, ang bigas ay nagiging makapangyarihang simbolo, isang tulay mula sa ating mayamang nakaraan patungo sa pangakong masaganang kinabukasan. Pinagmulan ng ritual ng mantra. Ang makapangyarihang mantra na gagamitin natin ngayong gabi ay hindi basta-basta sumulpot, ito ay bunga ng mayamang pinagtagpi-tagping tradisyong espiritual sa buong Asya na niyakap ng mga Pilipinong mistiko sa paglipas ng panahon. Bagamat may mga ritual ng bigas sa iba't ibang kultura, ang partikular na katagang buhay ng aking tahanan, dumaloy naway sagana, ay may ugat sa mga katutubong paniniwala sa Timog Silangang Asya, pati na rin sa impluensya ng mga dasal sa Budismo.
Noong unang panahon, ang mga mongheng Budista na naglakbay sa kapuluan ay nagpakilala ng ideya ng paggamit ng maikli at paulit-ulit na dasal upang ituon ang isipan at baguhin ang enerhiya. Binigyang diin ng mga gurong ito na higit na mahalaga ang intensyon kaysa kahabaan ng ritual, sapat na ang isang tapat at maikling pananalita upang mabuksan ang daan tungo sa kaginhawaan. Inobserbahan ito ng mga lokal na manggagamot at albularyo, isinalin sa Tagalog at pinagsama sa mga katutubong paniniwala tungkol sa bigas at kasaganahan. Pagsapit ng panahon ng pananakop ng mga Kastila, karaniwan na sa maraming baryo ang pagsasama ng dasal sa mga alay na bigas. Pinagpapala ng mga magsasaka ang kanilang mga kamalig sa pamamagitan ng maikling panalangin bago mag-ani, humihingi ng proteksyon at kasaganaan kina Bathala at sa mga espiritu ng bukid. Sa pagtagpo ng katutubong gawi at mga dasal ng mga dayuhang monghe, nabuo ang isang ritual na pinagsama ang paggalang ng mga ninuno sa kalikasan at ang kapangyarihan ng paulit-ulit na pananalita. Sa paglipas ng panahon, naging mas abot kamay ang ritual na ito para sa karaniwang pamilya. Hindi na kailangang humingi ng tulong sa pari o monghe, natutunan ng mga kabahayan ang mga simpleng pananalitang maaaring banggitin sa sarili nilang tahanan, gamit ang bigas, isang bagay na malapit na sa kanilang puso, bilang daluyan ng dasal. Unti-unting nahubog ang Tagalog na mantra hanggang sa naging eksaktong anyo nito ngayon, pinino ng mga nakatatanda na napansin kung aling pananalita ang pinakatumutugma sa enerhiyang dala ng bigas. Sa mga nakaraang dekada, napatunayan pa ng mga modernong tagapagpraktis ang bisa ng ritual batay sa kanilang sariling karanasan. Sa mga probinsya gaya ng Batangas at Iloilo, may mga ulat ng mga pamilyang regular na binibigkas ang mantra tuwing gabi at napansin ang tuloy-tuloy na pagbuti ng kanilang kalagayang pinansyal, emosyonal, at pangkalusugan. Mabilis na kumalat ang balita sa pamamagitan ng salinsaling kwento, social media, at mga lokal na radyo, mula sa mga liblib na lugar, kumalat ito hanggang sa mga lungsod tulad ng Metro Cebu at Quezon City. Ngayong gabi, ikaw ay nakatayo sa sangandaan ng daan-daang taong paniniwala at pagbabago. Sa bawat pagbigkas mo ng mantra, binibigyang pugay mo ang linya ng mga magsasaka, manggagamot, at mongheng nagturo at nagpaunlad ng ritual na ito. Hindi ka basta bumibigkas, ikaw ay nakikibahagi sa isang buhay na tradisyon na tumatawid sa panahon at kapuluan, gamit ang bigas bilang daluyan at mensahe ng kasaganahan. Sa susunod na bahagi, susuriin natin ng mas malalim ang kahulugan ng bawat kataga, upang mabigkas mo ito ng may buong pag-unawa at layunin. Paliwanag sa mantra. Ngayon na nauunawaan mo na ang pinagmulan ng ritual, himay naman natin ang mismong mantra, upang mabigkas mo ito ng may linaw at buong paniniwala. Buhay ng aking tahanan, dumaloy naway sagana. Buhay, life. Ang unang salitang ito ay agad na kumukonekta sa puwersang nagbibigay buhay sa iyong tahanan. Sa Tagalog, ang buhay ay hindi lamang pisikal na pag-iral, ito rin ay sumasaklaw sa enerhiyang nagpapatatag ng relasyon, kalusugan, at sigla ng kalooban. Sa pagsisimula sa buhay, kinikilala mong ang kasaganaan ay hindi lang pera, ito ay bumubuhay sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. Ng aking tahanan of Eli Home. Dito, binibigyang lalim mo ang panalangin. Hindi ito basta hiling ng yaman, ito ay taimtim na pagdalangin para sa iyong sariling tahanan, kung saan natutulog, kumakain, at nangangarap ang iyong pamilya. Sa paggamit ng aking tahanan, ginagawa mong sagradong basbas ang mantra para sa bawat sulok ng iyong buhay, mula sa hapagkainan hanggang sa araw-araw na ugnayan nyo sa isa't isa. Dumaloy naway, may it flow. Ang salitang dumaloy ay nagpapahiwatig ng galaw, gaya ng agos ng tubig sa palayan, na nagsasabing ang enerhiya ay dapat umaagos at hindi natitigilan. Kapag sinabi mong inadumaloy, inaanyayahan mong pumasok ang tuloy-tuloy na daloy ng oportunidad, pera, at magandang kapalaran. Mula sa ibigay mo sa akin, papunta sa hayaan mong dumaloy, nakikiayon ka sa ritmo ng kalikasan, tuloy-tuloy, nagbibigay at laging umuusbong. Sagana, abundance. Panghuli, ang insagana ang nagsasara ng bilog sa pamamagitan ng pagtawag ng kasaganahan. Hindi lang ito sapat kundi labis, higit sa kailangan, sapat upang ibahagi, at may puwang para sa paglago. Isang paanyaya ito para sa mga biyayang lumalampas sa inaasahan, sa anyo man ng pera, pagkakataon, o kapayapaan ng loob. Paano ito bigkasin? Bigkasin ito ng mabagal, damhin ang bawat pantig habang inaabsorb ng isipan at puso mo ang kahulugan. Buhay, dalawang mabilis na pantig. Nangiking tahanan, banayad, bigyang diin ang ihay. Dumaloy naway, dahan-dahan, i-extend ang way.
Sagana, malakas at matatag sa gali. Sa tuwing bibigkasin mo ang mga salitang ito, hindi ka lang basta inuulit ang mga tunog, tinutukoy mo ang buhay, inuukit ito para sa iyong tahanan, pinapaikot ang enerhiya, at tinatawag ang umaapaw na kasaganaan. Sa ganap na pag-unawa sa bawat bahagi ng mantra, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa ritual, at mas matibay ang iyong paniniwala na ito ay magbubunga ng tunay na pagbabago. Hakbang-hakbang na gabay. Ngayong alam mo na ang mantra at kahulugan nito, panahon na para isagawa ang ritual. Sundin ng eksakto ang mga hakbang na ito, walang shortcut, walang pagbabago. Isa, ihanda ang iyong mga gamit. Hilaw na puting bigas, kung maaari, gumamit ng bagong ani. Kumuha ng kalahating tasa o isang maliit na mangkok. Tahimik na lugar, pumili ng tahimik na sulok sa bahay, malapit sa bintana, sa altar ng panalangin, o sa tabi ng kama. Iwasan ang abala, isilent ang cellphone, hinaan ang ilaw. 2, itakda ang iyong layunin. Bago hawakan ang bigas, maglaan ng sandali para linisin ang isipan. Pumikit at isipin ang isang tiyak na bahagi ng buhay kung saan kailangan mo ng kasaganaan, halimbawa, pera para sa emergency, bagong oportunidad sa negosyo, o tuloy-tuloy na biyaya sa pang-araw-araw. Itanim ang layuning ito sa puso habang sumusunod ka sa ritual. 3, ayusin ang iyong posisyon. Nakaupo o nakatayo, maaaring umupo ng nakalapat ang mga binti o tumayo ng ang mga paa ay magkalayo sa lapad ng balikat. Tiyaking tuwid ang likod, relax ang balikat, at bahagyang nakayuko ang baba. Ang posturang ito ay nag-ugnay sa iyong enerhiya sa lupa, at tumutulong itong umangat sa iyong katawan. 4, hawakan ang bigas. Gamit ang parehong palad, isalo ang bigas at hayaang mamahinga ang mga butil sa pagitan ng iyong mga daliri. Damhin ang tekstura, ang bigat, at ang lamig, ito ang tutulong sa iyong manatiling nakafocus sa kasalukuyan. 5, iayos ang iyong paghinga. Pumikit muli. Huminga ng dahan-dahan sa ilong sa loob ng 4 na bilang, palawakin ang tiyan. Huminto ng bahagya. Pagkatapos, dahan-dahang huminga palabas sa bibig sa loob ng 6 na bilang. Ulitin ito ng 3 beses upang ganap kang mapasentro. 6, bigkasin ang mantra. Habang hawak mo ang bigas, dahan-dahang imulat ang mga mata at sabihing malinaw. Buhay ng aking tahanan, dumaloy naway sagana. Ulitin ito ng 3 beses sa kalmadong tinig. Sa pagitan ng bawat ulit, huminga ng malalim ng 2 beses, hayaang tumagos ang enerhiya ng salita sa iyong katawan. 7, ilarawan ang daloy ng enerhiya. Habang binibigkas mo ang mantra, isipin ang gintong liwanag na parang sinag ng araw na dumadaloy mula sa bigas papunta sa iyong puso, at saka lumalaganap sa bawat sulok ng iyong tahanan. Isipin ang mga oportunidad, barya, at biyaya na sumusunod sa agos na ito patungo sa iyo. Damhin ang pasasalamat sa iyong dibdib. 8, isara ang ritual. Pagkatapos ng 4 ulit, bahagyang yumuko at sabihing tahimik. Salamat, buhay ko'y pinagpala. Ang linyang ito ay simbolo ng taos-pusong pasasalamat, pinagtitibay ang siklo ng pagtanggap at pagbibigay. 9, ilagay ang bigas. Maingat na isalin ang bigas sa isang malinis na lalagyan, gaya ng garapong salamin o ceramic na mangkok, at ilagay ito sa altar, tabi ng kama, o kusina. Huwag itong galawin sa loob ng 1 linggo. Tuwing umaga, dumaan at mag-alay ng maikling panalangin ng pasasalamat. 10, huling pasasalamat at pagpapakawalan. Sa 8 araw, lutuin ang bigas na ito, ihalo sa iyong karaniwang paglulutong bigas. Ang pagkain nito ay sumisimbolo sa pagsasama ng kasaganaan sa iyong araw-araw na buhay. Habang tinitikman mo ito, damhin ang mga biyayang pumapasok sa iyong katawan at puso. Sa pagsunod mo sa mga hakbang na ito, hindi ka lang basta gumagawa ng ritual, inaanyayahan mo ang kasaganaan sa iyong buhay, sa paraang makakultura, maka-espiritual, at tunay na maka-Pilipino. Pagguni-guni at kaisipan. Ang ritual ay kalahati lamang ng mahika, ang natitirang kalahati ay nasa iyong isipan. Ang iyong mga iniisip ay parang binhing may enerhiya, maaaring mamunga ng kasaganaan o tumubo bilang damo ng pag-aalinlangan. Narito kung paano mo mapapaigting ang bisa ng iyong mantra sa pamamagitan ng malinaw na imahinasyon at tamang pag-isip. Tanggapin ang puso ng isang baguhan. Lapitan ang ritual ngayong gabi ng walang inaasahan. Bitawan ang alinlangan gaya ng gagana kaya ito, o kailan ko mararamdaman ang resulta. Sa halip, yakapin ang kuryosidad ng isang baguhan, tingnan natin kung anong mangyayari. Ang bukas na saloobin ay nag-aalis ng pag-aalinlangan at nagpapapasok ng posibilidad.
Lumikha ng mental na pelikula. Bago bigkasin ang mantra, pumikit at isalarawan sa iyong isipan ang isang tagpo kung saan naroroon na ang kasaganaan sa iyong buhay. Isipin ang mga malulutong na pera na tila mga dahong humahampas sa hangin o isang basket ng bigas na umaapaw sa iyong mesa. Makita mo ang iyong sarili na masaya, nagbabahagi sa pamilya o kumpiyansang bumibili ng kailangan mo. Gawing buhay na buhay ang imahinasyon, kulay, tunog kahit amoy. Mas totoo ang pakiramdam, mas malakas ang hatak ng enerhiya. Gamitin ang lahat ng pandama. Huwag limitahan sa paningin lamang. Habang hawak mo ang bigas at bumibigkas ng mantra, damhin ang bawat butil sa pagitan ng iyong mga daliri. Langhapin ang banayad na amoy ng hilaw na bigas. Isipin ang tunog ng mga barya habang naiipon sa iyong bulsa. Pakinggan ang halakhak ng iyong pamilya habang nawawala ang alalahanin sa pera. Sa pamamagitan ng pagsasangkot ng maraming pandama, mas malalim mong naiukit ang hangarin sa iyong isipan. Ayusin ang iyong paniniwala. Palitan ang mga negatibong kaisipan tulad ng pamahiin lang ito ng positibong pananalita, karapat-dapat ako sa kasaganaan, o handa na ang universo na ako'y pagpalain. Maaari mong bulong ito sa pagitan ng bawat ulit ng mantra. Ang ganitong pananalita ay muling inaayos ang iyong paniniwala at umaayon sa layunin ng ritual. Panatilihin ang focus. Kapag lumipad ang iyong isip baka tungkol sa gawaing bahay o mensahe sa cellphone, mahinahong ibalik ito sa iyong hininga, sa bigas, at sa imaheng nilikha mo. Ituring ang gumagambalang isipin na parang ulap, pansinin, pagkatapos ay hayaang lumipad palayo. Linangin ang araw-araw na pasasalamat. Matapos ang ritual, isulat ang 3 munting biyaya na napansin mo kinabukasan, kahit mainit na kape o ngiti ng isang estranghero. Ang pasasalamat ay nagpapalago ng kasaganaan dahil sinasabi nito sa universo na pinapahalagahan mo na ang mayroon ka, kaya't bukas ang pinto para sa mas marami pa. Sa ganitong paraan, hindi lang pisikal ang ritual, ito ay kabuuang karanasan ng diwa, damdamin at kaisipan. Pinatitibay nito ang ugnayan mo sa kasalukuyan at binubuksan ang daan patungo sa tunay at tuloy-tuloy na kasaganaan. Mga totoong patotoo. Walang mas nakakapagpatibay ng paniniwala kaysa sa tunay na karanasan. Narito ang ilang kwento mula sa mga kapwa Pilipinong nagsagawa ng rice mantra ritual at nakasaksi ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Maricel, Iloilo City. May mga maliit akong utang at parang hindi ako makahinga. Pagkatapos ng 3 gabi ng paghawak ng bigas at pagbulong ng mantra, nakatanggap ako ng text mula sa tito ko, may alok siyang part-time tutoring job. Ang kita doon ay sapat na pambayad sa mga utang ko at naramdaman kong gumaan ang loob ko. Sa tuwing hawak ko ang bigas, halos malasahan ko ang ginhawa. Jomar, Quezon Province. Isa akong maliit na tindero sa palengke at matumal ang benta. Isang kaibigan ang nagpadala ng video tungkol sa ritual na ito. Kahit may pagdududa, sinubukan ko pa rin. Kinabukasan, 2 bagong customer ang lumapit at ang isa, binili lahat ng paninda kong merienda. Hindi ako makapaniwala. Buong linggo, masigla ang benta, at may nakilala pa akong koneksyon sa isang wholesaler. Nikki, Davao City. 2 beses na akong na-reject sa pag-apply ng government permit. Nanghihina na ako. Kaya, humawak ako ng bigas, nag-focus sa mantra, at in-imagine ko ang approval letter. Pagkalipas ng 4 na araw, tumawag ang opisyal, aprobado na ang permit ko. Walang dagdag na bayad, parang biyayang bigla na lang dumating. Pakiramdam ko, narinig talaga ako ng universo. Arnel at Liza, Batangas. Bagong kasal kami at nag-ipon para sa unang bahay namin. Gabi-gabi naming ginagawa ang ritual, sabay naming binibigkas ang mantra. Sa ika-8 araw, nalaman ni Liza na may salary increase siya sa ospital, eksaktong dagdag para sa savings plan namin. Ang paghawak namin ng bigas na magkasama ay nagbigay sa amin ng koneksyon, pag-asa, at kakaibang lakas. Ang mga kwentong ito ay may isang sinulid, simpleng ritual na isinagawa ng buong puso, na nagbunga ng konkretong resulta, karagdagang kita, permit approvals, at mas malinaw na direksyon sa buhay. Kung ikaw man ay nahihirapan sa utang, naghahanap ng tulong sa karera, o nangangarap ng mas matatag na kinabukasan, ang ritual na ito ay nag-aalok ng malinaw at makabuluhang landas. Tandaan, lahat ng kwentong ito ay nagsimula sa alinlangan. Ang nagbago ay ang tiwala sa proseso, sa kanilang sarili, at sa kapangyarihang bumubulong sa bawat butil ng bigas.
Maaaring iba ang magiging resulta sa iyo, pero iisa ang prinsipyo, intensyon, ritual, at bukas na loob, yan ang susi sa kasaganahang hindi mo inaakala. Mga karaniwang tanong at gabay sa pag-aayos. Kahit ang pinakadedikadong tagapagpraktis ay nagkakaroon ng mga tanong o pag-aalinlangan. Narito ang mga sagot sa mga posibleng katanungan at mga tip upang mapanatiling makapangyarihan ang iyong ritual. Paano kung wala akong maramdaman habang ginagawa ang ritual? Normal lang ang katahimikan o banayad na sensasyon. Madalas, ang enerhiya ay nagsisimulang gumalaw sa antas na hindi agad nararamdaman. Magtiwala sa proseso, ipagpatuloy ito ng hindi bababa sa 3 gabi bago maghusga. Magtala sa isang simpleng journal ng mga palatandaan, mga panaginip, pagbabago ng pakiramdam, o kakaibang pangyayari na maaaring senyales na gumagana na ang ritual. Pwede ko bang gamitin muli ang parehong bigas? Mas mainam na gumamit ng bagong bigas sa bawat ritual. Pagkalipas ng 1 linggo, lutuin at kainin ang bigas bilang pagsasara ng siklo nito. Para sa susunod na ritual, magsimula muli sa bagong mangkok upang i-reset ang enerhiya at mapanatili ang lakas. Anong oras ng gabi ang pinakaangkop gawin ito? Bagamat maaari itong isagawa sa anumang tahimik na oras, ang pagitan ng 9 oras hanggang hating gabi ay pinaniniwalaang mas naayon sa enerhiya ng buwan na sumasagisag sa agos at daloy. Kung hindi ito tugma sa iyong schedule, pumili ng pare-parehong oras gabi-gabi upang maging ritual na may ritmo ang iyong intensyon. Nalilipad ang isipan ko, paano ako makakapanatili ng focus? Kapag napansin mong nalilihis ang isipan, mahinahong ibalik ito sa bigas at sa iyong paghinga. Maaaring mabilang ng tahimik sa isipan ang pag-uulit ng mantra o banggitin ito ng marahan upang manatili ang konsentrasyon. Tandaan, normal lang ang pagkalihis ng isipan, ang paulit-ulit na pagbabalik sa focus ay nagpapalakas ng iyong panloob na disiplina. Pwede ko bang ibahagi ang ritual sa mga kaibigan? Naman, ang sabayang pagganap ay maaaring magpalakas ng enerhiya. Kung nais mong gawin ito kasama ang pamilya o kaibigan, sabayan ang paghinga at pagbigkas ng mantra. Maaari ring maghawak kamay bago hawakan ang bigas upang palakasin ang pagkakaisa, bago gawin ang ritual ng paisa-isa. Paano kung may gabi akong makaligtaan? Huwag mag-alala sa pagiging perpekto. Ipagpatuloy lang ito sa susunod na gabi. Mas mahalaga ang konsistensya kaysa walang mintis. Ang bawat tapat na pagsubok ay nagpapalalim sa iyong intensyon. Sa paglinaw ng mga karaniwang tanong na ito, mas mapapanatili mong buo ang bisa ng ritual at malinis ang iyong landas patungo sa kasaganaan. Sa dulo, ang tunay na lakas ay nasa paniniwala, intensyon, at bukas na puso. Pagpapalalim ng ritual. Kapag kabisado mo na ang pangunahing ritual, maaari mong dagdagan ito ng ilang simpleng hakbang upang mas lalong mapalakas ang bisa nito at maihabi ang kasaganaan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Isama ang gratitude journal. Tuwing umaga, isulat ang 3 munting bagay na ipinagpapasalamat mo. Maaaring ito'y isang mainit na sikat ng araw, mensahe ng kaibigan, o ekstrang barya sa iyong bulsa. Ang pagsasagawa ng pasasalamat ay nagpapabago ng iyong enerhiya, kaya't mas nagiging bukas ang universo na magpadala ng mas malalaking biyaya. Isama ang mga elementong natural. Maglagay ng maliit na mangkok ng tubig sa tabi ng iyong bigas. Ang tubig ay sumisimbolo ng agos at pagtanggap na nagpapalakas sa kahulugan ng dumaloy sa mantra. Maaari mo ring idagdag ang 1 dahon o sanga ng pandan na sumasagisag sa paglago, panibagong simula at koneksyon sa kalikasan. Gamitin ang mga kulay na may simbolismo. Palibutan ang iyong ritual na espasyo ng mga kulay na ginto o berde, ginto para sa kasaganaan, berde para sa paglago. Isang simpleng silk na tela sa ilalim ng mangkok ng bigas o isang berdeng kandila sa tabi ay maaaring magpatibay ng iyong focus at intensyon nang hindi ginugulo ang daloy ng ritual. Isama ang galaw. Pagkatapos bigkasin ang mantra, mahinang umindayog pakaliwa at pakanan o dahan-dahang ikutin ang mga kamay habang hawak ang bigas. Ang pisikal na paggalaw na ito ay refleksyon ng enerhiyang gusto mong tawagin, nagpapatibay sa dumaloy naway na layunin ng mantra. Magdagdag ng lingguhang mini-ceremony. Kapag natapos mo na ang unang linggo, maglaan ng ilang minuto tuwing linggo ng gabi para sa mini-ritual, ulit-ulitin ang mantra minsan, magpasalamat sa anumang munting biyaya, at itakda ang bagong hangarin para sa darating na linggo. Panatilihin nitong sariwa ang iyong pagsasanay at nakatutok ang iyong kaisipan sa kasaganaan. Tahimik na sama-samang gawain.
Kung maaari, magsama ng 2 o 3 mapagkakatiwalaang kaibigan o kapamilya. Bawat isa ay may sariling bigas sa kamay, ngunit sabay-sabay na binibigkas ng tahimik ang mantra. Ang pinagsamang enerhiya ay madalas nagpapabilis ng resulta, mas malakas ang ritual kapag sama-sama ang intensyon. May malay na pagkonsumo. Kapag lulutuin mo na ang bigas mula sa ritual, huminto muna bago kumain. Isipin ang bawat butil bilang biyaya na nagpapalusog sa iyong katawan, isipan, at kapaligiran. Dahan-dahang kainin, damhin sa bawat subo na ang kasaganaan ay pumapasok sa iyong mismong mga selula. Sa mga hakbang na ito, ang iyong ritual ay hindi lamang isang panandaliang gawain, kundi isang mas malalim na kasanayan, isang personal na koneksyon sa biyayang inaasam mo. Ang bawat galaw, kulay, at salita ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na layunin, ang mabuhay ng may bukas na puso sa walang hanggang daloy ng kasaganaan. Natapos mo na ang iyong paglalakbay, ngayon ikaw naman. Ngayon, natutunan mo na kung paano gamitin ang kapangyarihan ng bigas, mantra, at focus ng intensyon upang tawagin ang kasaganaan sa iyong buhay. Tandaan, ang pagsasanay na ito ay hindi lang ritual, ito ay isang pahayag na karapat-dapat kang pagpalain ng yaman, katatagan, at kaligayahan. Habang nagpapatuloy ka sa iyong araw-araw, dalhin mo ang enerhiya ng mantra sa bawat desisyon. Magsalita ng may kabutihan sa iyong sarili, humanap ng mga bagong oportunidad, at manatiling bukas sa mga biyayang hindi inaasahan. Ngayon, ikaw na ang kumilos. Gawin ang ritual mamayang gabi. Ihanda ang bigas at likhain ang iyong sagradong espasyo mula 9 oras hanggang hating gabi. Panatilihin ang konsistensya. Isagawa ang mantra sa loob ng 7 sunod-sunod na gabi upang mas mapalakas ang epekto nito. Ibahagi ang iyong karanasan. I-comment sa ibaba ang iyong lungsod o probinsya sa Pilipinas at isang munting senyales ng kasaganaan na iyong napansin kahit gaano kaliit. Suportahan ang ating komunidad. I-like ang video, i-share sa mga kaibigan at pamilya na kailangan ng inspirasyon, at mag-subscribe para sa mas marami pang ritual at gabay na nakasentro sa kulturang Pilipino. Tandaan, ang bawat maliit na hakbang ay may kapangyarihang magbukas ng mas malalaking pintuan. Magsimula ngayon at hayaang dumaloy ang kasaganaan.